Senator Bato. Tatalima naman daw dyan ang mga law enforcement agencies. Senator Bato is a fugitive from justice. Nako, fugitive from justice na. Yun ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na kinumpirmang enforceable na ang warrant of arrest kay De La Rosa mula sa ICC. Ito ay matapos na basura ng Korte Suprema ang petisyon ng Senator Bato para sa temporary restraining order. Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now asked to effect the arrest of Senator Bato Quiroz. May koordinasyon na rin daw sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nakatalagang dakpin si De La Rosa. Ayon naman kay DOJ Secretary John Vic Remulla, nakahanda ang buong person ng PNP para hanapin at arestuhin ang senador. Hindi mo na binanggit ni Vida ang ilang operational details, gaya no kung dadalhin ba agad sa The Hague, Netherlands si Senator Bato matapos mahuli, tulad ng ginawa noon kay former President Rodrigo Duterte. Recently, I heard there are leads that they're working on. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units. Kahapon, sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa main issues na tinalakay nila at ng Office of the Solicitor General. Kinikilala naman ng DOJ na valid legal remedy ito para sa senador. Pero nang tanungin kung makaka-apekto ba ito sa operasyon, ang sabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez, "We'll cross the bridge once we get there." Sa ngayon, ang prioridad daw nila ay hanapin si De La Rosa. May babala rin ng DOJ sa mga tumulong at magtatangkang tumulong kay Senator Bato na tumakas. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? Give a full account of all this, yung mga namatay na Pilipino. Dagdag ng DOJ, Na. hindi lang reklamo sa Pilipinas ang maaaring kaharapin ng mga tutulong sa senador. Maaari din daw silang lumabag sa mga panuntunan ng International Criminal Court. Ala, patay si Robin Padilla dito. Mga kababayan, nagbanta ang DOJ ngayon, mga kababayan, na pwedeng kasuhan or isali, no, ng ICC arestuhin ang sinumang tutulong kay Bato para tumakas o magtago. Patay na, yan na. Ito na nga mga kababayan ang sinasabi ko ngayon, Nagbanta na ang DOJ sa mga gustong tumulong kay Bato. Hindi lang sa Pilipinas ang kaso, kundi pati sa ICC. Damay ka, Binoy, na. Ito na nga, mga kababayan, patay si Robin Padilla dito. Narinig nyo naman siguro ang sabi ng DOJ ni Vida. Ito hindi palalagpasin ang mga tumutulong kay Bato para magtago. Hindi lang kasuhan sa Pilipinas, pati na rin sa ICC makakasuhan. Baka masama pa. Baka masama pa, mga kababayan. Mauna diha. Ala, Robin, your wish is your command. Robin, patay ka din Robin. Mauman na akong giingon karon Robin. Yan na ngayon. Robin. Robin, patay ka din Naku, kasali ka pala kasali sa... Alaka. Naku. Yan na nga ang sinasabi ko Robin Padilla. Ulitin ko ulitin ko ito. Daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? Give a full account of all this. Ito. Ay, wait. Pero sa ngayon, Yung mga Ito. makaka-apekto ba ito sa operasyon? Ang sabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez, "We'll cross the bridge once we get there." Sa ngayon, ang prioridad daw nila ay hanapin si De La Rosa. May babala rin ng DOJ sa mga tumulong at magtatangkang tumulong kay Senator Bato na tumakas. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? Give a full account of all this, yung mga namatay na Pilipino. Dagdag ng DOJ, hindi lang reklamo sa Pilipinas ang maaaring kaharapin ng mga tutulong sa senador. Maaari din daw silang lumabag sa mga panuntunan ng International Criminal Court.
Ala! Narinig mo yun, Robin? Narinig mo yun? Kaitano, narinig mo yun? Marco? Ay, hindi ako nabigkas eh. Narinig mo yun? Jinggoy? Ayan na. Hindi lang reklamo sa Pilipinas, pati sa International Criminal Court. Nako, kasama ka, Robin. Yan na sinasabi ko eh. Yan na, patay ka din na, nagbanta na ng DOJ. Ulitin nga natin eh. Meron pa namang sinabi si Robin dito mga kababayan. Wait lang ha. Hanapin natin. Ako, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Sing hallelujah. Ito ha. Ito yung inano ni Robin, no? Sasamahan pa kita hanggang sa huli. Yan na. Ayan na. Huliin nila si Bato. Isama niyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan na eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad ba? Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, yeah, I'd like to, but editing's really hard, and coming up with a thumbnail stresses me out, and thinking of content ideas. I don't do any of that. I use TubeBuddy. What? TubeBuddy. It does everything for you. SEO optimization, helps you with your thumbnail, video topic planner. Well, I have ideas. Yeah, but TubeBuddy gives you niche insights, which means that they know which topics actually get views. And get this, TubeBuddy's related video manager allows me to link my videos across all of my shorts instantly. Instantly! TubeBuddy has everything. It helps creators like you start your YouTube channel and stay consistent so you can actually follow through on your New Year's resolution. Wow, this is so awesome. I had no idea TubeBuddy existed. I'm gonna go try it today. Hello mga kaswerte, this is Kim Domingo and I am truly honored and excited to join the Bet88 family. From Milan, New York, and Japan. I can't wait to give you the latest offerings of Bet88, plus bigger bonuses, rewards, and surprises para sa inyong lahat. The way I'm disco dancing, I'm a model. So here's to new beginnings mga kaswerte. Turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Start your winning streak with Bet88. It's game time. Bet88.ph. Di ba? Sasama kung hulihin daw si Bato, kung kung hulihin daw si Bato, sasamahan daw niya kasi kasama daw si Robin, mga kababayan, sa pagsulong nitong drug war ni Duterte at ni Bato. So, sanay daw siya sa kulungan, sa abroad pa, masarap daw ang pagkain. Ito na Robin, chance mo na to. Itakas mo pa. Ayan Robin. Ayan Robin, kitang-kita ka Ayan, nandyan pa si si Cayetano ayan, susunod pa yun si Bato Ayun, may babae pa nakasombrero. Hindi ko alam sino yung babae. Ayun, si Bato Ayan na, Robin. Yan yung hinihiling mo, di ba? Yan yung hinahanap mo. Nasabi mo, kung aristuhin nila si Bato, isama niyo ako. Kasi isa ako. Ayan lalabas una si Robin dyan. Ayun, ang bilis ni Robin. May bit-bit pang... Ayan, Robin. Ayan na. Ayan na, Robin.
Oh, paandarin mo na. Katagal mo paandarin yung SUV mong puti. Oh, sige. O, paandarin mo. Naku, Robin, pagkakaalam ko pa naman yan, hininto mo daw sa harapan ng simbahan. Na! Ala! Ayan na, Robin, ha? Hininto mo sa harapan ng simbahan. Hindi ko na pangalanan yung simbahan, ha? Kasi bakit, mga kababayan? Ha? O, kita nyo, ha? Ang sabi ng DOJ, mga kababayan, ay makakasuhan hindi lang sa Pilipinas, pati pa sa ICC ang mga magtangkang tumulong kay Bato. Ngayon mga kababayan, according sa aking mga source, so ito na, may bago tayong source na, mga kababayan, sino na naman yung source mo, Ken? Nung nakaraan, ang source mo si Maria Osawa at si Johnny Sens. Ngayon, naku mga kababayan, yung source ko iba na. Hindi na si Maria Osawa, hindi na si Johnny Sen. Sino na naman yan? Naku mga kababayan, si Bandam. Mga kababayan, yung aking source, si Bandam. Kilala nyo naman si Bandam, ha? Si Rambo ba? Si Rambo, si Bandam. Nako, according sa aking source na si Bandam, kilala nyo naman si Bandam, di ba yung actor ba na nagbibit-bit ng armalet, dag. Yung parang si Arnold Schwarzenegger ba? Kilala nyo si Bandam? Pakita ko sa inyo. Sa mga hindi nakakakilala kay Bandam, ha? Nako, according sa aking source na si Bandam, sabi ni Ma'am Libby Zamora, I think si Lexi. Hindi pa si Lexi. Oo, wala pa si Lexi, ma'am. Pang-Amerika yun eh. Oo, yun yung nagsabi. Yeah. Si Bandam ba? Kilala niyo si Bandam, Bandahutog. According sa aking source na si Bandam, ang kotse daw na minamaniho ni Robin, alala nyo, di ba? Umakbo sila sa basement, sa parking lot ng Senado, di ba? Umikot yung puting SUV. Ngayon, nakita daw ni source kong si Bandam yung CCTV camera. Nakita niya. Lumiko ang SUV papunta sa isang simbahan na kilala. Hindi ko na pangalanan kung ano yung simbahan na yan. Yung aking kaibigan na source na si Bandam, laging nagpo-post sa social media yan. Sabi nga, meron tayong takbuhan ngayon sa Pasig, di ba? Kilala nyo naman yun. Sino ba yung aking kaibigan na si Bandam ba? Pagaling yan si Bandam pagdating sa taktika, yung hulihan ng mga kriminal. Bandam, kilala nyo si Bandam, yung mahilig magmaraton. Minsan nagbabike nga yan eh. Yung nakaraan, yung nakaraan mga kababayan, yung nakaraan, nag-jogging niya, running, may marathon yan sa Pasig, si Bandam. Itong si Bandam, tahimik lang, nakita nitong kaibigan kong si Bandam sa kalsada, yung CCTV kasi, yung kalsada kasi natin mga kababayan, may mga CCTV yan. Ang sabi nung kaibigan kong si Bandam, nakita ko yung sasakyan ni Robin, parang may paliko papuntang Quezon City sa may simbahan. Nakita nung CCTV ni Bandam alam niyo naman si Bandam na sabi ko nga sa inyo nakita ni Bandam siyempre kalaki-laki nung monitor ni Bandam doon may center yan si Bandam kita ni Bandam ito Quezon City, ito yung street ng Quezon City, paliko papunta yun ng Fairview papunta sabi ni Bandam sa akin, Ken, tawagin mo lang ako sa pangalang Bandam, pero nakita ko talaga. Nako. Bali-balita ko pa naman, doon daw pupunta ang NBI ngayon. Sabi nung kaibigan ko si Bandam, eto yung kuha ng LTF LCAC. Sabi ni Bandam, ito yung sasakyan ni Robin lumiko, pumasok. Doon lumusot papunta simbahan. Patay ka niya. Mga kababayan, nakita ni Bandam. Nakita ni Bandam. Sabi nga ni Bandam noon, nung ako pa nasa posisyon na yan, huli ko na yan. Ngayon, titignan ko na lang. Ayan na, sabi ko nga sa iyo,
Palpak ka, Robin eh. Palpak. Ang CCTV ni Bandam, dati si Bandam, di ba, mayroong 5 minutes call? Pag sinabi mo 5 minutes response, andyan agad, di ba? Ngayon, pinapanood lang ni Bandam. I-zoom mo, i-zoom. Pag zoom ni Bandam, oo nga, sakyan nga ni Robin, pumasok sa simbahan. Patay ka ba to? Magkubkub ka na dyan, ha? Si Digong, si Kibuloy, nagtago pa naman sa simbahan, binumba sana ni Bandam. Ngayon, baka bubumbahin na naman yung simbahan niya. Bakit sa simbahan kayo magtatago? Mga animal naman kayo. Bakit kadalasan sa mga idol ng mga DDS na kriminal sa simbahan nagtatago? Ala, ginuo ko. Mga na akong giingon good pa. Na si Bandam, magaling na si Bandam, mga kababayan. Sabi ni Bandam, isum. Pagtingin, oo nga, pumasok sa parking lot ng simbahan, sasakyan doon ni Robin. Wala kayong takas. Sabi ko sa inyo, si Bandam, hawak niya ang CCTV. Kahit saan kayo pupunta, nakikita kayo. Huwag tanga, Robin.